Makalipas ang 2 taon, nangingiti si Pablo habang pinagmamasdan mula sa malayo si Sheila. Ngayon ang Fans Day nito, at dito rin i-announce na ang pangalawang libro nito ang napiling gawa ng movie adaptation ng isang malaking film company ng bansa. He proudly stares at her from afar. Napakaganda nito. At 26, she is looking at her best. And she is very successful. Pati ang pagsasalita nito ay nagkaroon na rin ng kumpiyansa sa sarili. Although, every once in a while, he would still see her blushing, lalo na kapag pinupuri ito ng mga tao. "That's my wife. She is very beautiful, yet so unassuming and very humble." Bulong ni Pablo sa sarili. Pero pagkalipas ng ilang sandali, ay muli ang paglamlam ng kanyang mata. God, she misses her. Pero halos 1 taon na nang huli silang magkausap at nang huli siyang magpakita sa babae. Nahihiya kasi siya rito. Nahihiya siya dahil sa lahat ng sakit at pagdurusa na dinala niya sa buhay nito dahil sa kontrata na siya ang may gawa. At parang kahapon lang bumalik sa gunita ni Pablo ang lahat. 2 taon na ang nakalipas na buong akala niya ay mawawala na sa kanya si Sheila. Natagpuan ito sa rooftop ng building na walang malay. Puno ng pasa ang buong katawan. Nang nalaman niya ang kinalagyan ng asawa, halos liparin na niya ang Pilipinas makauwi lang kaagad. They took the first earliest flight pabalik sa bansa, habang si Sandro Arellano naman at ang mga kasabwat nito ay mabilis ding nadakip dahil na rin sa tracking device na nasa loob ng bag na pinaglalagyan ng 10 million pesos. Nang mag-withdraw ang asawa, tumawag sa kanya ang manager ng bangko at kinukumpirma ang transaksyon. Although puzzled and hurt, sinabi na lamang niya sa mga ito na may permiso niya ang pagkuha ng pera. Humingi rin siya ng pabor sa manager na kung maaari ay lagyan ng tracking device ang loob ng bag. Sa kabila ng pagtataka ay umayon nito sa kanyang kagustuhan. Marahil dahil isa siya sa pinakamalaking depositor sa bangko na yun. Sobrang sama ng kanyang loob. Ayaw niyang tanggapin na tama ang lahat ng iniisip ng mga tao kay Sheila. Dahil alam niya sa puso niya na hindi ganoon ang babae. O nagkamali lang ba siya? Nang tinawagan niya ito para tanungin kung sapat na ba ang 10 million pesos, lalo siyang nasaktan nang tila kinumpirma nito ang kanyang kinatatakutan. Galit na galit siya, pero dahil mas lamang ang kanyang pagmamahal para dito, he still thought of keeping her, kahit pa nalaman niya na she is just after his money all along. Nang tanungin niya ito kung minahal ba siya nito at hindi ito sumagot, parang paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang puso. Mas masakit kaysa noong iniwan siya ni Marlon. He cursed, he shouted, he even thought of hurting himself. Pero when the anger subsided, his heart is telling him na hindi yun magagawa ni Sheila. That she is way better than that. Hindi bangat ilang beses niya na itong inalok ng pera? Maging ang kanyang Auntie Rochelle, she lured her with a blank check. Pero lahat ng yon ay tinanggihan ng asawa. With that faith, muli siyang tumawag sa bangko upang tanungin kung nasaan na ang asawa, ayon sa tracking device na nilagay ng manager sa bag. Nung una ay sinabi nito na nasa San Andres Church ito. Nang sumunod na report, ay nasa building daw ito. Bigla siyang kinutuba nang malaman niya na sa tulong na rin ni Rico kung nasaan ang building na na-trace through the tracking device. Napag-alaman nila na dati iyong opisina ng Katotohanan Publishing Company na kanyang ipinasara matapos niyang sampahan ng kasong libel. Binili niya ang buong building at pinatalsik si Sandro Arellano. Plano niya sanang ituloy ang operasyon noon sa susunod na buwan and will retain all the employees except Sandro Arellano. Agad siyang nagpatawag ng pulis upang puntahan ang building at doon nga natagpuan ng mga pulis si Sheila na walang malay. Ayon sa mga ito, halos hindi na makilala ang mukha ng babae dahil sa natamong hinihinalang sampal, suntok at tadyak. She almost had her lockjaw. There are some broken ribs na at maging ang likod nito ay puno ng pasa. Muntika na itong matapos ni Sandro kung hindi lamang napigilan ng mga pulis. And worst,
Wala man lang nakitang remorse sa mukha ng lalaki. Sa katunayan, parang nasiyahan pa ito nang makita ang kanyang pagluha sa harap nito nang tangkain niya itong saktan. Halos 1 linggo din na hindi gumising ang asawa. Ang sabi ng doktor, dahil yun sa malakas na pagkakahampas o malakas na palo sa ulo nito. And while she was in the state of coma, Pablo did one thing that he thought he will never do again, and that is to pray. Takot na takot siya dahil kahit anong dami ng kanyang pera, wala siyang magawa kundi maghintay sa pagising ng babaeng pinakamamahal. Sa pangalawang araw ni Sheila sa ospital, doon nalaman ng ama nito ang nangyari. Nag-alala pa si Pablo sa kalusugan nito, lalo't alam niya ang kalagayan ni Mang Rigor. Kasama niya itong magbantay kay Sheila at naghintay na magising. Sa pang-4 na araw, dumalaw ang kanyang lola Monet, ang kanyang mama Annie, nakalalabas lang din ng ospital. Ayon sa mga doktor, tinurukan ito ng pampatulog na may mataas na dosage. Kaya naman ang magising ito ay halos wala pang maalala. It took a while for her to remember everything. Sheila, anak, salamat. Bulong ni Annie sa asawa ng anak na wala pa ring malay at nakaratay lang sa kama. Hindi tuloy napigilan ni Pablo ang pagtulo ng kanyang luha. If not for Sheila, sigurado siya na baka may nangyari ng masama sa kanyang mama, lalo't wala na sa tamang katinoan si Sandro. Sinalo lahat ng asawa ang sakit, maging ang galit niya sa pag-aakala na pera lang ang habol ng babae. Sa pang-5 araw, ay kumpleto pa rin sila na naroroon. Maging ang mga tao na pinakitaan ng kabutihan ni Sheila ay dumalaw sa asawa. Pablo realized how lucky he is to have this woman in his life. Kinahapunan ay dumalaw din ang kanyang Auntie Rochelle. And much to their surprise, kasama nito si Marlene. So, how is your wife? Or should I say, your contract wife? Otomatikong napatingin ang lahat sa kanyang tiyahin. Anong pinagsasabi mo, Rochelle? Tanong ni Lola Monet sa anak na nagpalipat-lipat ng tingin dito at kay Marlene. Please, Auntie Rochelle, huwag dito. Tangka niyang pigil sa kapatid ng ama. Bakit, Pablo? Ayaw mo bang malaman ng lola at mama mo ang totoo, ha? Auntie Rochelle just smirked, tapos ay sinanyasan si Marlene. Mabilis naman na tumalima ang babae at inabot sa matandang babae ang isang broadsheet. Takang kinuha iyon ni Lola Monet at binasa. Maagap itong naalalayan ni Rico nang napaupo ito at tila nahilo din dahil sa nabasa. Dinampot naman iyon ni Annie at napaawang din ng bibig. Pagkatapos ay inabot kay Pablo. Nasa headline ang nangyari kay Sheila. Ngunit kalakip din noon ng isang intriga. Pablo de Leon's contract wife. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang napatingin sa dalawang babae. Si Marlene ay mabilis na nagyuko ng ulo. Naiba naman kay Auntie Rochelle, na taas noo pa rin sa lahat, as if she's doing a favor to all. What this girl did was so heroic. If only she didn't do it for a show. Taas kilay itong lumapit sa nakahiga na dalaga. Sandali, hindi ako marunong mag-Ingles, pero naiintindihan ko ang sinabi mo tungkol sa anak ko. Biglang nagsalita si Mang Rigor na naguguluhan sa mga nangyayari. So you're the father of this girl, ha? Well, good that you're here too. Para naman marinig ng lahat kung gaano kayo ka-oportunista na mag-ama. Ang matandang lalaki naman ang binalingan ni Rochelle, looking at him from head to toe. Stop it, Auntie Rochelle. Maagap na pigil ni Pablo sa tiyahin, habang si Lola Monet naman ay pinapakalma ni Rico at Annie dahil sa nalaman. Hindi. Gusto kong marinig, Pablo. Wala kaming ginagawang masama ng anak ko. Oo't mahirap lang kami, pero hindi kami oportunista gaya ng binibintang ng tiyahin mo. Halata sa mukha ni Mang Rigor ang pagpipigil ng nararamdaman. Nag-aalala itong tinapunan ng tingin ni Pablo. Si Auntie Rochelle naman ay pumalakpak at tumawa ng nakakaloko. Mahusay! Kasing galing mo rin pala umarte ang anak mo. Alam mo ba na ang kasal ng pamangkin ko dyan sa anak mo ay isa lamang kontrata? A contract
That will only last 2 years. In return, ipauubaya ni Pablo ang lupa niyo sa San Lorenzo. And your daughter will receive good amount of compensation. Hindi totoo yan. Oh, please, stop it. Stop acting. For all we know, ikaw ang nag-udyok sa anak mo na magpakasal sa pamangkin ko para makuha ang gusto ninyo. Well, I wouldn't be surprised din kung kasabwat kayo ng Sandro Arellano na yan para makakuha ng malaking pera sa pamilya namin. I know your kinds. Kayong may hirap dahil sa kawalan ng pera kahit gumawa ng masamay kakapitan nyo. Hindi totoo yan. Hindi ganyan ang anak ko. Pigil ni Mang Rigor sa ano pang sasabihin ni Auntie Rochelle. Pagkatapos ay binalingan si Pablo habang nakakuyom ang mga palad. Pablo, totoo ba ang sinasabi ng babaeng to? Tanong nito sa kanya. Tay. Puno ng pag-aalala na sambit ni Pablo. Sagutin mo ang tanong ko. Pasigaw na tanong muli ng matanda. Pablo has no choice but to nod his head. The next thing he knew, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang muka mula sa ama ng asawa. Muli pa sana siyang sasapakin nito, pero bigla na lamang ay napaupo ito, nahawak ang dibdib at tila nahihirapan sa paghinga. Tay! Agad na dinaluhan ni Pablo si Mang Rigor. Si Rico naman ay tumawag ng doktor. Mabilis na dinala sa operating room ang matandang lalaki. Labis ang pag-aalala ni Pablo habang naghihintay sa labas. He could only pray na sana'y walang mangyaring masama sa ama ni Sheila. Kung hindi ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Sheila slowly opened her eyes. Nakakabulag na liwanag ang sumalubong sa kanyang mga mata. She had to close her eyes again bago muling sinubukan na dumilat, trying to adjust from the bright light. At nang tuluyan na siyang makadilat, puro puti ang kanyang nakikita. May nararamdaman siyang nakahawak sa kanyang kaliwang kamay. Ibinaba niya ang tingin para tignan kung sino ang nakahawak sa kanya. Napangiti siya nang makita ang nakatungong asawa. Sa tingin niya ay tulog ito dahil na rin sa pag-angat baba ng mga balikat nito. Your Highness. Sa nahihirapang tinig ay tawag niya sa lalaki. Ginalaw niya ng bahagya ang kamay. Kaya naman, agad na nag-angat ng tingin si Pablo. Shock was on his face, pero pagkaraan ng halos 2 segundo, nang masigurado na talagang gising na siya, mabilis itong tumayo na napalitan ng kaligayahan ng muka. Agad itong tumawag ng nurse at doktor. Sheila, you're awake now. Thanks God. Ginagap nito ang kanyang mga palad at dinala sa mga labi nito. Anong gusto mo? Food? Drinks? Tell me, dear. Napangiti si Sheila. Tubig na lang, nauuhaw ako. Mahina niyang sagot sa asawa. Si Pablo naman ay parang natataranta, na pinagbuksan agad siya ng mineral water. Inalalayan niyang makatayo ang asawa para makainom. Thank you. Feeling ko uhaw na uhaw ako. Sabi ni Sheila, habang muli niya itong inaalalayan na makahiga. Pumasok ang doktor at mga nurse para i-check ang babae. Ibinili ng una na hindi muna pwedeng kumain ng solid food si Sheila for another 2 hours. Pero pinayagan ito ng soup. Kaya naman agad na tumawag si Pablo kay Rico upang magpahanda ng soup para sa kanyang asawa. Pablo, yung nangyari. Shh, alam ko na. You don't have to explain. And I'll make sure that Sandro Arellano will rot in jail. Pigil niya sa sasabihin nito nang makalabas na ang doktor. Sabi niya, you caused so much pain on his family that you were the reason kung bakit nalugi ang kumpanya ng father niya at maging ang kumpanya niya, that you smashed his company because of what he had written about me. Lumapit si Pablo sa asawa at masuyong muling ginagap ang palad nito. I am not proud of what I've done, pero business world is really not for the weak, dear. His father's company was already in the verge of bankruptcy, even before I came into the picture. I bought it since I thought it was a promising industry. I wasn't aware of his father's medical condition, and the next thing I knew, tinapos nito ang sariling buhay. Though,
I feel sorry for his death, but we really go by the nature of the beast. As for Sandro Arellano's distorted view about me, I really couldn't care less. Over the years, he would publish some juicy gossips about me, which I just chose to ignore. Bukod sa akin, marami pa siyang sinisiraan ng mga tao in exchange of a good amount. His publishing company has always been the source of demolition job against some people, including me. Pero, when he wrote a malicious gossips about you, that's when I reacted and confronted him. I even warned him to spare you, but he didn't do that. Kaya naman I filed a libel case against sa kanya and encouraged some people I know to do the same. I use all the power I have just to get his company. My aim isn't to demolish it, but to reform. Paliwanag niya sa asawa. Muling naiyak si Sheila sa mga narinig. Akala niya kasi ay mawawala na talaga siya sa kamay ni Sandro Arellano. Yun pala ay dahil lang sa mga maling hinala nito laban sa asawa. O okay na ba si Mama Annie? Pagkuway tanong niya. Pinahid niya ang mga luha gamit ang likod ng kanyang mga palad. Yes, thanks to you. During the time that you were in coma, nandito sila ni Lola Monet. Umuwi lang sila, pero for sure, babalik din yun. Ganun ba? Ang itay ko, hindi ba siya dumalaw dito? Tanong niyang muli sa asawa. Sigurado siya na nag-aalala na ang kanyang ama. Lalo na at malamang na nasa mga pahayagan ang nangyari sa kanya. Pinagmasdan niya si Pablo na tumahimik at tila nagbago ang ekspresyon ng muka. Hey, Your Highness, tinatanong kita, dumalaw na ba dito ang itay ko? Si Sheila. Sabi nito sa pangalan niya na puno ng pag-aalala ang tinig. Bigla tuloy nakaramdam ng kaba ang babae. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Ano bang nangyari sa itay ko, Pablo? Hindi ba siya dumalaw dito? O umuwi muna siya para magpahinga? Sigurado ko nagbantay yun ng matagal. Sheila. Ano ba? Sheila ka ng Sheila. Hindi pa ba dumadalaw ang itay ko? Sabihin mo na. Hindi naman ako magagalit eh. Kasi magpahinga ka muna. No, tell me. Nasaan ba kasi ang itay ko? Nagagalit na ako, Pablo. Hindi ako nakikipagbiruan. Hiyaw niya sa asawa. Now, she is really shaking. Pakiramdam niya kasi ay may tinatago sa kanya ang lalaki. Kasi your father already passed away. What? No, Pablo. Nagbibiro ka lang. Parang may matulis na bagay ang nanakit sa puso niya sa kanyang nalaman. Nakaramdam na naman siya ng pagkahilo at panlalabo ng paningin at muling nawala ng malay. Yun na ang huling pag-uusap nila ni Sheila. Nang muli itong magising, ay nagpumilit ito na umuwi sa kanila. God knows how much Pablo wanted to be with her side. Pero natakot siya. He knows that he is the one responsible in inflicting so much pain in her life. Sa babaeng kanyang pinakamamahal. At higit sa lahat, nahihiya siya kay Mang Rigor. He promised him to never make his daughter cry. Pero halos lahat ng luha ni Sheila ay dahil sa kanya. Naalala pa niya ang sinabi ng asawa nang bigla itong sumulpot kasama si Nicolas. Sa press conference na ang kanyang Auntie Rochelle ang may gawa. Her tears seems to already run dry. Yet makikita pa rin ang tanda ng mahaba at walang tigil nitong pag-iyak. Dala ng pagkawala ng ama nito. Gustong-gusto niyang yakapin at halikan ng asawa. Pero tila iniiwasan nito na magkasalubong ang kanilang tingin. Ano bang kasalanan ko sa inyo, ha? Anong kasalanan namin sa inyo? Bakit kailangan yung gawin yun sa itay ko? Matigas na sigaw nito, which made everyone on that room speechless. Puro flash lang ng kamera ang maririnig. Akala ko, dahil mayayaman kayo, akala ko mas disente kayo. Pero mali pala ako, dahil mas masahol pa kayo sa aming mahihirap na inaalipusta nyo. Mayaman nga kayo, pero wala kayong puso't kaluluwa. And remember this, hinding-hindi ko gugustuhin na sumama sa madilim na kinalalagyan nyo. Sa madilim na pera lang ang mahalaga. Pabalibag nitong inihagis ang isang brown envelope sa harap nila Auntie Rochelle. Sheila.
Mahina niyang tawag sa pangalan ng asawa. Akma niyang susundan ito, pero nang lumingon ito sa kanya, ay puno ng sakit ang mga mata ng babae. Pain and sufferings, that is all because of him. Napapikit si Pablo at hinayaan na lamang na umalis ang babaeng pinakamamahal. And now, 2 years after, muli niyang pinagmamasdan si Sheila mula sa malayo. She is now smiling and laughing. Malayong malayo sa Sheila na huli niyang nakita nung araw ng press conference. All these years, he may not able to talk to her, pero palihim niyang sinusubaybayan ang buhay ng dalaga. Palihim din niyang kinausap ang kanyang kapatid na si Nicholas para subaybayan ang asawa. Sheila trusts him, kaya naman kahit nakakaramdam siya ng selos, alam niyang ang kanyang kapatid lang ang kanyang magiging pinakamalapit na pag-asa para sa babae. Although, kinakausap pa rin naman ito kang kanyang Lola Monet at Mama Annie. Hindi pa rin magawa ni Pablo na lapitan ang kanyang asawa. Pakiramdam niya kasi ay palagi nitong maaalala sa kanya ang lahat ng sakit. Natatakot siyang marinig na kinamumuyaan siya nito. Nang malaman niya na gustong bumalik ng babae sa pag-aaral, kinausap niya si Nicholas para hikayatin ito na sa Amerika mag-aral. He secretly financed her study. Nagkasya na lamang siya sa mga padalang pictures at videos ng kapatid sa kanya. At sa tuwing makikita niya ang panunumbalik ng ngiti ni Sheila, pakiramdam niya ay kahit paano, mawawala ang guilt na nasa kanyang puso. Nagtapos ito ng kursong comparative literature. Agad din itong nakakuha ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya roon sa Amerika. But early last year, she chose to go back to the Philippines and published a book. Naging successful iyon at nagkaroon pa nga ng napakaraming awards. And Pablo has always been her secret fan. Kahit nasaan ito, naroon din ang lalaki. He is secretly following her. Ilang beses na gusto niyang lapitan at kausapin ang dalaga, pero lagi ay nauunahan siya ng takot. At kahit pasabihin sa kanya minsan ng kanyang Lola Monet at Mama Annie na kinukumusta siya ni Sheila, hindi pa rin maalis ang pangamba sa kanyang puso. But when her second book got published and was released, nakaramdam ng pag-asa si Pablo. Pinagmasdan niya ang hawak na libro. Napangiti ang lalaki. Sheila's second book is entitled Contract Wife, the same title of the article na lumabas dati nang pumutok sa madlang kanilang contract marriage. At nang binasa niya ito, hindi ito tapos. Malabo ang ending. Sinulat ni Sheila ang story na tila walang kasiguraduhan ng ending, na tila ba may book 2 na mangyayari. And it all depends on one person. Hindi siya sigurado, pero pakiramdam ni Pablo, siya ang tinutukoy nito, na ang katapusan ng kanilang istorya ay nakasalalay sa kanya. Muli siyang napatingin sa entablado, kung saan nakaupo ang babaeng pinakamamahal. His everything, his lifeline, his sunshine. The woman he sincerely loved. The woman who have changed his life and his perspective. Mahigpit na hinawakan ni Pablo ang libro. Sana ay tama siya. Sana ay may puwang pa rin siya sa puso nito. That was a very wonderful dance number from Sheila's Angel. Thank you, girls. Pahayag ni Nicholas na siyang tumatayong manager at host nga ngayon ng fans day ng babae. Kakatapos lamang sumayaw ng isang grupo ng mga fans nito. May ilan na naghanda din ng tula at kung ano-ano para sa kanilang iniidolo. Oh, we have a very special number from Miss Sheila's number 1 fan. Maya-maya ay sabi ni Nicholas sa mic. Naiiling na lamang si Sheila nang maupo sa harap ng piano ang kaibigan. She knew it. Hindi magpapatalo ang lalaki sa kanyang mga tagahanga. For so many years, he has been claiming to be her number 1 fan. Nagsimula itong tumugtog ng piano. Sheila can't help but to smile. Meron siyang isang tagpo na naaalala habang pinagmamasdan ng pagtugtog nito. A particular scene that will forever etch in her memory. Nagulat pa siya nang mahati sa gitna ang tila dagat ng tao sa ibaba ng stage na gustong makuha ang kanyang autograph. Napakunot ang kanyang noo at nagtatakang napatingin muli kay Nicholas. Ngumiti lamang ito sa kanya
and he mouthed to her, "Be happy." Lalo tuloy siyang nagtaka. And when someone starts singing, otomatikong napabalik ang kanyang atensyon sa ibaba. Napaawang ang kanyang bibig nang makita ang isang lalaki na papalapit sa kanyang kinaroroonan na may hawak na mikropono. Ang lalaki na pinangarap niyang makita sa loob ng 2 taon. Ang lalaki na kahit isang saglit ay hindi niya magawang makalimutan how much she tried. Si Pablo ang kanyang asawa. He is just on his casual clothes. Pero hindi man lang yun nakabawas sa kagwapuhan nito. Tumigil ito sa gitna and started singing. Isa-isang umakyat ang mga tao at inabutan siya ng iba't ibang kulay ng mga rosas habang patuloy sa pagkanta ni Pablo. Muling napaawang ang kanyang bibig nang bumukas ang malaking electronic billboard na nasa likod ng lalaki. Mula roon, lumabas ang isang parang music video na kinuha mula sa scenes ng isinulat niyang libro gamit ang mga pictures nila ni Pablo. She is so speechless, lalo na nang biglang umakyat sa entablado si Pablo. And to her surprise, he went down to his knees. Lumuhod ito sa harap niya. His eyes, his eyes. Sa mga mata ng lalaki, she sees pain, regrets, asking for forgiveness, and most of all, love. Ang mga katagang iyon, as if it's saying to her. Sheila found herself crying. All these years, sinubukan niyang magalit. But how can she stay mad to someone that she truly and honestly love? Someone na kahit kailan ay walang ibang ginawa kundi protektahan siya. Isang tao na sa kabila ng kanyang masasakit na nasabi, pinag-aral siya. Oo, nalaman niya mula kay Nicholas na ito ang nagpadala at sumagot sa kanyang pag-aaral sa Amerika. For her to start anew. And she did. Nang magbalik siya ay gusto niya itong kausapin. Pero iniiwasan siya ng lalaki. She didn't know how to reach him. Until this. Napatingin siyang muli sa malaking electronic billboard. Binasa niyang naroon, "To be continued." Maang siyang muling napatingin sa lalaki na tumayo na ngayon mula sa pagkakaluhod, and now is smiling from ear to ear. I've read the book, and you mentioned that the ending will all depends on someone. I'm not a writer, pero I think I have an idea kung paano tatapusin ang story mo. But before that, pwede ba munang magpa-autograph? Inilapag ni Pablo sa harap niya ang kanyang libro. Akmang pipirmahan niyon ng babae, pero mabilis siyang pinigilan ni Pablo. Oops, hindi dyan. I need your signature here. Isang papel muli ang nilapag nito sa kanyang harapan. Puno ng pagtataka niya itong tinignan at binasa. Marriage license application. Nakasulat din doon ang pangalan niya at ni Pablo. Otomatiko siyang muling nag-angat ng tingin sa lalaki. This is how I'm going to end your story. Our story. I want to seal everything. This time, honestly, truthfully, and genuinely. Marry me again, my wife. And I promise, this time, no more pretending. Alam ko na ang dami kong pagkukulang sa'yo bilang asawa. Nasaktan kita, lalo na nang mawala si Itay. Gusto kong magalit sa sarili ko, at hindi ko siya naipagtanggol sa tiyahin ko. Pero sa harap mo, at sa harap ng maraming tao, gusto kong ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita, Sheila. Pinapangako ko kay Mang Rigor nang hindi ka na ulit masasaktan at ibibigay ko ang kaligayahan na deserve mo, Han. Puno ng pagmamahal na pahayag ni Pablo. She is speechless. Hindi niya alam ang sasabihin. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin dito at sa papel na nasa kanyang harapan. Maging ang mga tao ay hindi halos humihinga. Pero pagkalipas ng ilang minuto, she inked her name on the contract. Now, a real and honest contract. Masigabong palakpakan ang sumunod. Si Pablo ay mabilis na lumapit sa kanya at inalalayan siyang makatayo. He cupped her face, his Sheila, and slowly, their lips met. Pakiramdam ng dalaga, ayun na ang pinakamatagal na 2 minuto sa kanyang buhay. Longest, yet most thrilling and exhilarating. 2 minutes of her life. Thank you, Sheila.
Thank you for coming back to my life. Thank you for accepting me again. And most of all, thank you for loving me too. I love you so much. Puno ng pagmamahal na sabi ni Pablo sa asawa, nang tuluyan ng maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you, Your Highness. It has always been you, and will always be you. Let's forget the past. Come and look ahead with me, for now until forever. Alam ko kung nasaan man naroon ang itay, ay masaya siya dahil nahanap ko na ang kaligayahan ng puso ko at nagpatawad na rin ang puso ko. Masuyong pahayag ni Sheila. Muli silang nagyakapan. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan na buong akala nila talo ang unang ma-in-love. But now, as they find themselves wrapped in each other's arms, they both realize na wala naman talagang natatalo sa love. Yes, it may not as always as blissful as they want to be, and sometimes, it would even test how far you can go. But at the end of the day, pagyakap mo na ang taong pinakamamahal mo, everything will all be worth it. And so you will always feel like a winner. Makalipas pa ang ilang taon, ay masaya na nagsasama na sina Pablo at Sheila. At nabiyayaan din sila ng napakagwapong anghel na dumating sa buhay nila, si Rigor de Leon. Ipinangalan nila ito sa pinakamamahal na ama ni Sheila. Spoiled naman si Baby Rigor sa mamita munat nito at Lola Annie. Si Nicholas naman ngayon ay kilala na sa larangan ng musika. At ngayon ay masaya na din ang kanyang puso sa babaeng minamahal nito. Habang si Cal naman ay nanirahan na sa ibang bansa kasama ang asawa nito. Talagang napakahiwaga ng pag-ibig. Kahit anong pagsubok ang dumaan sa atin, magkahiwalay man ang mag-asawa. Sa huli, nanaigang pagmamahala nila sa isa't isa. Kagaya ng kwento ni na Pablo at Sheila, nagsimula man sila sa kasunduang kasal, pero sa huli ay nabuo ang pag-ibig na tunay na magpahanggang wakas. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.